Nagpapaliwanag ng COMELEC si Misamis Oriental Gubernatorial Re-electionist Peter Unabia kaugnay ng kontrobersyal niyang pahayag habang nangangampanya. Sa nag-viral na video, sinabi niyang para lang sa mga magagandang babae ang ibinibigay na nursing scholarship. Hindi raw ito pwede sa pangit at sa mga lalaki. Tinawag itong sexist ng ilang grupo, kaya inisyuhan siya ng show cause order ng COMELEC para magpaliwanag. Kung mapatunayang nagkasala, maaaring sampahan ng reklamo si Unabia na pwedeng mauwi sa kanyang disqualification case. Hindi na lang daw mga botante ang nababastos ng ilang pasaway na kandidato. Damay din ang mga puno na kinakabitan ng campaign posters kahit bawal. Para bigyan ng mukha ang balita, Mobile Journal, Merimon Reyes. Ngayong panahon ng kampanya, nakakalat hindi lang ang mga kandidato, kundi maging ang campaign posters nila. Yun nga lang, hindi pa rin nawawala ang mga pasaway na hirap sumunod sa tamang pagkabit nito. Nako po, yari! Lumingon ka lang kanat kaliwa. Pakalat-kalat ang mukha ng mga kumakandidato ngayong papalapit na eleksyon. Pati mga punong nananahimik, walang kawala. Inaing ng environment advocate at may-ari ng isang tree seedling nursery sa Bulacan ang mga nakakabit na campaign posters sa mga puno. Tila nakakalimutan daw ng mga kampo na nagkabit nito na tulad ng tao na may buhay, nasasaktan at nasusugatan din ang mga ito. Minimum siguro mga 5 hanggang 10 pako yung nilalagay sa isang puno. Masakit eh. Talagang tagtad eh. Pagkatapos ng pagpako na yun na po, sasaluhin na po ng mga fungal infection yon o maaring virus o maaring kalawang na magkakaroon ng guwang ang tinatawag doon na parang mabubulok yung pinakapuno hanggang sa maging ma-stress na yung puno hanggang sa mamamatay po. Protektado ang mga puno ng batas sa ilalim ng Republic Act No. 3571. Mahigpit na ipinagbabawal ang pagputol, pagsira o pagdudulot ng pinsala sa mga puno o halaman at maaaring makulong ang mahuhuling lumabag nito. Ayon kay COMELEC Chairman George Garcia, bagaman naglabas na ng listahan ng mga lugar na pwedeng kabitan ng posters, marami pa rin ang hindi sumusunod at gumagamit pa ng non-biodegradable materials. Kinakailangan pa nilang sulatan ang mga kampo na lumabag o di kaya ay tanggalin mismo ang mga poster. Ako'y nasa Laguna, nagtanggal ako ng mga nasa puno mismo, nakapako. Para bang habang tinatanggal ko, iniisip ko paano kaya kung sila ang mapakuan ko nito. Di ba napakasakit din ng ganong klase na gagawin? Kaisa po tayo ng ating mga grupo na nagpoprotekta sa ating kapaligiran and they will have to remove within a period of 3 days. Otherwise, kakasuhan namin sila ng election offense at saka disqualification. Simula noong Marso hanggang sa kasulukuyan, tone-toneladang truck na raw ang napuno ng mga tinanggal na paraphernalia ang lumabag sa campaign regulations. Dinodonate ang mga ito sa Bureau of Jail Management and Penology kasama ang Eco Waste Coalition para ma-recycle at gawing produktong maaaring pagkakitaan ng mga kapatid nating PDL. Mariing paalala pa rin ng COMELEC na mayroong common poster at designated spaces para sa pagkabit ng paraphernalia at hindi rito kasama ang electric posts, bare walls, mga tulay, lalo na mga puno. Po yung mga nasa kalye, nasa mga waiting shed, nasa mga public places na nakakasira naman sa ating mga mata at nakakadumi. Yan po, nire-regulate po natin yan, pinagbabawal at kung hindi man, dapat ang sizes man ay 2x3 kung ito ay mga tarpaulin. At ang masasabi na lang ni Kaplanter Jonifer, So yun sana yung maramdaman nila, hindi dapat yung init ng eleksyon yung maramdaman nila. Sana yung init ng panahon, yan sana yung maramdaman nila. Ang ganda ng Pilipinas eh. Kaya lang paunti-unti nasisira dahil sa kapabayaan ng tao. hindi lang sa pagboto dapat maging responsable. Sa pangangampanya pa lang, makikita na kung sinong tunay na magsaserbisyo ng walang nilalabag na batas o tinatapakang tao o buhay. Mobile journalist Merimon Reyes po, hatid ang mukha ng balita.